Taong 1636 sa lugar ng Bicol, pinapalaganap ang Kristyanismo ng Espanya upang mapagtibay ang pamumuno at pagsakop sa Pilipinas. Sa pilitang pinasusuko ang mga Bicol noon, ngunit di sumang-ayon ang mga ito at nagsipagtago sa mga gubat at bundok na siya namang binansagan bilang mga remontado na tinutugis ng mga armadong entrada na nabigong pilitin silang bumaba mula sa kabundukan ng Bagakay. Samantala, ang mga kaanak na nahuli ay ginawang mga alipin, pinagsamantalahan, ginawan pa ng mga mapanirang storya. Winasak ang mga imaheng sinasamba na sinasabing naaangkop sa aral ng Biblia. At ang masama pa nito, ang sinumang di sumang-ayon ay kanilang pinapaslang at linilipon. Di nagtagal, ang mga Bicolno na tumakas sa mga kolonyalistang Espanya na tinatawag na Cimarrones ay sumali sa mga remontado sa kabundukan. Naglunsad sila ng paghihigante at paglaban sa pamamahala ng mga kolonyalistang Espanya. Kabilang sa himagsikan ang mga balyana ng Bicol na nagsisilbing gabay at manggagamot sa kabundukan. Bukod sa remontado, kasama ang mga balyana sa paghihimagsik laban sa mga praile upang mapreserba ang mga paniniwala at mga karapatan ng mga Bicolnon. Subalit, di naglaon. Naging mapuro lang paghihimagsik na gamit ang sibat, itak, at kampilan ng mga remontado laban sa mga rifle ng mga armadong entrada na kanilang ikinasawi. Ang isang makapangyarihang balyana na nagdadalang tao ay malubhang sugatan na nakatakas mula sa himagsikan ng gabing iyon at napadpad sa masukal na kakahuyan. Sa lahat ng mga taong walang pakialam sa bayan ko, pati na rin sa mga praile at Espanyang mananakop, isinusumpa ko na pagbabayarin kayo ng dugo ang pagbabaliwala at pikit mata at pagtalikod sa kinalakhang lupa sa mga mapanakop na banyaga ay sisingilin sa karimlan. Saksi ang mga ninuno ko, mga espiritual na tagapagbantay ng mga halaman, tubig, hangin, apoy, at mga anito ng kagubatan. Inaali ko ang aking buhay, pati na rin ang aking anak na nasa sinapupunan. Magbabayad kayo. Dinggin mo ang aking galit, anito ng kagubatan. Makalipas ang ilang taon, lumaya na ang Pilipinas sa kamay ng Espanya noong Hunyo 12, 1898. Itinalaga ni Emilio Aguinaldo ang kanyang sarili bilang Pangulo ng Pilipinas at tuluyan ng nabaon sa limot ang mga remontado at mga balyana.
Ano, tara sa bundok Bagakay? Tara, punta tayo. Sakto may makakasama tayong mag-night camping. O sige ba? Tara, let's. Sakto. Bakasyon na para makapag-relax naman. Din sa Bicol pa. Miss ko na rin yung masarap na pinangat ng lola. Sige, maganda ka na ng mga dadali natin. Mamimili na ako ng mga pagkain natin para sa night camping. Oh, mag-night camping ba kayo sa Bicol? Mas naman na lang ako kay inay at mga kaanak natin. Mag-ingat kayo sa biyahe niyong magkapatid, ha? Sige po, ma. Matapos ang ilang oras, nagbiyahe na sila Krista at Josh. Lulan sila ng isang van, kasama ang mga ka-night camping nila sa Mount Bagakay na sina Mang Julian, ang driver, Elias, isang work from home na binata, Mang Kiko, na businessman, Aling Marga, isang relihiyosong ale, Elena at Marcel, ang magkasintahan. Tahimik ang biyahe, may kanya-kanyang mundo ang bawat isa habang sila Krista at Josh ay mahimbing na natutulog. Makalipas ang ilang oras, huminto muna ang van sa isang sari-sari store upang makagamit ang palikuran at makakain at makapahinga ng kaunti. Oh, bomba mo na kayo. Kumain at mapahangin. At ako'y nadudumi. Hindi na kaya pigilan pa. Agoy, parang lalabas Ay, na ata. salamat. Makapagbawas na nga rin. Mukhang sasabog ng pantog ko. Ito ang Karimlan News TV. Karumal-dumal ang snapit ng isang negosyante sa kamay ng kanyang trabahante. Walang awang pinatay sa pamamagitan ng pagsakal na gamit ang cord. Ayon sa impormasyong nakalap ng otoridad, iniinalap pagnanakaw ang naging motibo. Di patukoy kung gaano kalaki ang nanakaw. Kasalukuyang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Samantala sa presyo ng gasolina, bilihin, kuryente at pamasahe ay bagyang tumaas. Inaasahan ang pagbaba nito sa susunod na mga linggo. Pambihira, basta tumupad ka sa usapan, then saka gagawin natin ang parte ko. At pagkatapos nun, magkanya-kanya na tayo. Visit ka. Ay, kayong dalawa, hindi ba kayo mag-siesta? Tara, kumain tayo. Sige po, sunod na rin po kami ni Elena. Gusto mo bang magbanyo o kumain? Soft drink na lang at yung banana Q. Dito na lang ako sa van. Sige, bili lang ako ng pagkain. Balik rin ako. Ale, pabili nga po ng 2 soft drinks. At itong banana Q. Oh, sige. Hintay lang iya. Kung ako sa inyo, mag-iingat ako. Hindi na ako paparoon. Maraming iwaga mo ang balo sa kakawian. Huwag na kayo. Lumapit o magangad pa. Baon mo ito. May ilang tao na ang hindi nakabalik. Huwag na kayo magtangka pa. Pinalaan na kita. Huwag mo itatapon ang binigay ko sa'yo. Ay, ikaw na naman. Umalis ka nga. Lagi mo tinatakot mga customer ko. Tandang to, panira ng araw.
Hoy Ale, isang kahangan ng Yossi. Natakot ka, miss? Huwag ka matakot doon. Mas matakot ka sa buhay. Oh, Yossi mo. Hoy, biro lang babe. Huwag mo na lang pansinin yun. May side yun eh. Biruin mo naman. Sa tubig may nabili dito. Nanakot. Ay, ang visit na yun. O siya, lalarga ng are. Di din ang night camping. Ay, iwanan ko kayo, sige. Nag-aalalang pinagbasdan ng pulubing lalaki ang van habang papalayo na ito at natunghayan iyon ni Krista na naguluhan sa mga sinabi ng pulubi. Baka sa mukha ng pulubi ang pag-aalala kaya meron onting kabang nadama si Krista. Gayunpaman, nagkipit balikat na lamang si Krista habang pinagmasdan ng pulubing nakatanaw. Pagsapit ng alas 5, nakarating na sila sa camping area. Masaya ang lahat sa paghahanda ng camping tent, pagkain at bonfire. Samantala, si Elias ay tila balisa at abala sa kanyang kausap sa cellphone na naiirita. Binati ito ni Josh. Par, kumusta? Okay ka lang ba? Hindi ka pa nakayos ng camping tent mo ah. Tulungan na kita. Pwede ba, Toy? Lubayan mo ko. Huwag mo nga istorbehin. Kung pwede lang. Saan ka galing, Josh? Pinuntahan ko yung binatang nakaitim. Di pa kasi nakaayos yung tent niya. Parang busy. Huwag ka lalapit sa lalaking yan. Hindi ko gusto ang ugali. Medyo may attitude. Okay kayong dalawa. Di pa ba kayo sasabay sa pagkain? Abay, luto na are. Tara na at namalantakan na. Kanina pa kumukulo ang sikmura ko eh. Bahala ka. Malaki ka na. Matapos ang mahabang gabi, nagpasya na ang lahat na matulog sa kanya-kanyang camping tent. Tahimik na ang lugar. Tanging mga huni ng kuliglig lamang ang maririnig. Maliwanag ang kabilugan ng buwan at payapa ang paligid. Ay, ano bang ingay yon? Para pong may natumbang malaking puno. Gusto niyo bang silipin? Ay siya, sino bang may flashlight at namasilip ko man lang yung van ko doon? Mangulyan, ito po. Sige, samahan na kita. Mukhang kailangan mo ng tulong. Agoy, buwisit. Nalintikan na. Pag tinamaan ka talaga ng kamalasan at dini ka pa sa van ko bumaksak. Abay, matindi. Damuho ka. Eh paano na yan, Mang Julian? Makakaalis pa ba tayo? Ay, sa palagay mo baga. Ay, siyempre, alisin aray. At masubukan kong aandar pa. Tara, balik na tayo. Hingi tayo tulong. Ay siya, mabuti pa nga. Nabagsakan yung van sa harapan ng malaking puno. Kaya need tanggalin para ma-check ni Mang Julian kung aandar pa. Kaya need namin ng tulong nyo para maibaba yung puno. Sige, tulong ako. Sama na rin ako. Mang Julian, sama na rin ako. Sige, sama na rin kami ni Elena. Kami ang mag-ilaw. Sige, sama na ako. Pag minamalas ka nga talaga makakalis pa ba tayo bukas dito? Alak hindi talaga tayo makakaalis kung di ka tutulong. Nang papaalis na ang grupo sa di kalayuan, parang may isang atungal na maririnig sa kakahuyan.
Napakunot ang noon ni Julian at Krista sa narinig. Sa una, hindi pinansin. Nang makailang hakbang pa sila, tuluyang luminaw ang atungal. Isa itong atungal ng isang sanggol. Patuloy ang pagkatungal ng tinig. Sa pagkakataon na iyon, narinig ng malinaw ng mga kasama ni Krista sa kalayuan ng kakahuyan. Hindi na mapalagay ang grupo sa iyak ng sanggol. Gagi, ano ba yung tinig na yon? Sanggol yun. Hindi yun sanggol, parang pusa eh. Hindi, iyak yun ng sanggol. Kailangan matulungan natin. Baliw ka ba? Wala kang ideya kung anong meron sa kakahuyan na yan. Baka may mabangis na hayop o baboy ramo. Makagat ka pa. Ay, baka tiyanak yan. Usong-uso yun eh. Nababasa ko yun sa comics dati. Ano? Naniniwala ka sa tiyanak? Seryoso? Baka may nakatira malapit dito. Siguro nga sanggol yun na kailangan ng tulong. Oy, mayroong mga bagay-bagay sa mundo nga na hindi madaling mapaliwanag ng siyensya. Mas mabuti pa problemahin natin sarili natin nang sa gayon makaalis na tayo din at ako'y kinikilabutan. Pero kung meron talagang sanggol sa kakahuyan at kailangan ng tulong. Huwag kang ang tanga. Mabangis na hayop yon o ibon. Hindi ako makapaniwala. Paano kung totoong may sanggol sa kakahuyan at mamatay ito dahil hindi natin tinulungan? Abay, hindi natin mapapatawad ang mga sarili natin. Nako, hindi ako susung sa kakahuyan. Miski ako sasama kay Marcel. Sige, ako na lang ang titingin sa sanggol. Sasamahan ko siya sa kakahuyan. Pasensya na. Huwag nga kayong pakatanga. Pag natanggal namin itong puno, mag-iimpake na kami at aalis na hindi kayo kasama. Bigyan niyo kami ng 15 minuto. Masyado pa siyang bata para maintindihan ng mga naninirahan sa kakahuyan. Ano ba, mag-uusap na lang ba tayo o tatanggalin ang puno sa van? Napakamamalas naman talaga ng araw na ito. Samantala, nahabol ni George si Krista sa masukal na kakahuyan para samahan ito. Ginamit ni Krista ang liwanag mula sa kanyang cellphone para makita ang daanan. Kahit na kinakabahan, tinahak nila ang daan papalapit sa umiiyak na sanggol. Ano, mag-impake na kayo. Kunin na lahat ng gamit nyo sa camping site. Ay, paano naman na magkapatid? Ano naman paki ko sa babae na yun? Biruin mo naman. Pasukin ng kakahuyan. Siguradong may mga ligaw na mabangis na hayop sa kakahuyan. Sa palagay ko nga, tama ka. Tara, alis na tayo, Manong. Mag-impake na kami. Ay sige, pakibilisan lang. Ba't parang ang lapit na ng atungan na yon? Samantala sa kakahuyan, kanila Krista at Josh, papalapit sila ng papalapit sa iyak ng sanggol. Kahit nadinig na nila ito, wala pa rin silang masulyapan man lang na sanggol. Ginamit ni Krista ang flashlight ng cellphone para hanapin ang bata sa paligid, sa di inaasahan. Anong ginagawa mo sa bata? Nagulantang at kinalabutan si Krista at Josh na hindi makapagsalita dahil sa pagkabigla sa natunghayan ng kanilang mga mata, at dali-daling hinatak ni Krista si Josh papalayo sa babae pabalik sa camping site. Samantala sa camping site, nagliligpitan ng camping tent sina Marcel, Elena at Julian. Nauna naman na makabalik sa van sina Elias, Kiko at Marga. Sos Mariosep, ano yon? Nakita niyo yun? Parang aso. Ang ano? Ay buhol, sabi ko aso ba? Teka, Krista, ikaw ba yan?
Marcel! Si Mang Julian! Alis na tayo dito! Sige, iwanan mo na yan. Visit ka? Kung sino ka mang demonyo ka, magbabayad ka. Dahil sa galit, sinuong ni Marcel ang masukal na kakahuyan at desididong mahanap si Elena. Nahirapan hanapin ni Marcel sa kakahuyan si Elena dahil sa dilim na bumabalot dito. Maski kinakabahan, pinilit pa rin na mabawi ang pinakamamahal na kasintahan. Bilang panlaban, pumulot ito ng sanga na handang pumatay para sa kanyang kasintahan. Di naglaon, para bang may nasulyapan siyang tao sa may puno. Ano ba naman tong buhay na to? Puro kamalasan at napasama pa ako sa mga engot na to. Kung hindi ko lang kailangan tumakas sa Maynila at masulo itong ninakaw naming pera sa amo ko. Sa bagay, hindi ko nahati ang mga oras na yun. Susuluhin ko na ang pera at magpakalayo. Buwisit talaga tong si Mang Julian. Ayos, sabi okay na at wala nang problema ang van. Kainis. Pakapagod pa ako para matanggal lang ang malaking puno na yun. Teka, nasaan na ba sila? Samantala, sa kakahuyan, patuloy pa rin sa pagkaripas ng takbo sila Krista at Josh. Hindi sila makapaniwala sa natunghayan nila sa kakahuyan. Anong pa man iyon, namanipula sila nito sa pag-aakalang isang sanggol ang narinig nila. Laking pagsisisi ni Krista sa pagpunta sa kakahuyan. Ang gusto na lamang nito ay makabalik na sa van at makauwi na. Habang patuloy sila sa pagtahak papalabas ng kakahuyan, napagdesisyonan nila magtago sa may puno. At sa pagsilip nila, nakita nila ang babae na lumilingalinga sa paligid na tila ba may hinahanap. Narinig muli nila ang pag-atungal ng sanggol mula sa babae. Labis ang takot at kaba ang naramdaman nilang magkapatid. Pero sa isip ni Krista, kailangan nilang makaalis sa kakahuyan. At kung sakali mang mahuli sila ng babaeng ito, alam niya sa sarili niyang di na sila makakaalis sa madilim na kagubatan. Hintayin muna nating makalayo ang malignong yan. Tumango naman si Josh at sumang-ayon sa plano ni Krista. Kahit na kinakabahan, matapang silang nag-abang. Napasigaw at napakaripas muli ng takbo ang magkapatid. Habulin na nilang tinahak papalabas ang kakahuyan. Di pa nagtagal, narating na nila ang van at nakalayo na sa demonyong balyana. Sa di inaasahan, nakita nila si Kiko at Marga na wala ng buhay. At may mga tumubong mga tila, mga halaman sa bunganga nila. Kahit natakot sila, pinilit nilang umiwas at huwag mag-ingay. Ang mga pangyayaring ito ay labis para kina Krista at Josh para harapin. Sa di kalayuan, muling narinig nila ang atungal ng sanggol na palapit sa kanila. Dali-dali namang tumakbo papalayo ang dalawa at tuluyang linisan ng van. Ganun pa man, kahit natatakot at habulin nga sila nagkukumahog tumakbo palayo, desididong makatakas mula sa demonyong maligno. Mga ilang minuto pa,
narating na nila ang isang gas station. Agad namang tumawag si Krista para ipalam sa kinaukulan ng mga pangyayari. Kahit na mahirap paniwalaan ang mga detalyeng binigay ni Krista sa kapulisan, agad din naman tumugon ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, nakarating na ang mga pulis sa van at sinabing mag-iimbestiga sila sa naturang lugar. Pero ang natunghayan ng mga pulis sa lugar ay ang bangkay ni Elias sa likod ng van. Nakatirik ang mga mata at sa opinyon ng mga pulis ay baliri ng mga buto na tila pinahirapan. Ayon din sa nakalap na impormasyon, si Elias rin ang sinasabing hinahanap ng mga otoridad na nagnakaw ng pera at pumatay sa kanyang amo. Dagdag pa ng mga pulis, maaaring mga armadong lokal ang may kagagawan sa pagkawala ng iba pang mga night campers at tanging si Elias lang ang nakita sa naturang lugar. At sa opinyon ng mga ito, na trauma at natakot lang sila Krista at George sa mga pangyayari at kung ano-ano na ang naisabi. Balisa at takot si Krista na hindi naimik sa pagkakaupo sa istasyon ng pulis at si George naman ay nakatulog na lamang sa pagod ng gabing iyon. Naniniwala ko sa iyo dahil nung bata ko, nangyari din sa akin ng mga nakwento mo. Noong oras na yun ay lulang kami ng jeepney at nasiraan ng gulong ang sinasakyan namin. Sa di malaman, mayroon kaming narinig na umiyak ang sanggol sa kakahuyan at tila linilin lang kami nito. Subalit tumanggisin ang lahat dahil sa takot na pumunta sa kakahuyan. Nagkibit balikat at pikit matangdi sa mga ayon sa akin. Pero sa kagustuhan kong tulungan ng sanggol ay sumuong pa rin ako sa karamlan ng kagubatan. Sa di inaasahan, nakita ko ang nagpapanggap na babaeng maligno na umatungal na sanggol na nakangiti sa akin. Kumaripas ako ng takbo at di na lumingon pa. At nang makabalik ako sa sasakyan, wala na silang lahat. Wala akong pinagsabihan at tanging buwan lang ang saksi sa mga pangyayari ng gabing iyon. Sino ba naman ang maniniwala sa akin? Bago kami mapadpad sa kakahuyan, meron akong nakasalamuhang matandang pulube at nagbababala ito na huwag na kaming tumungo sa kakahuyan at meron itong inabot sa akin na hindi ko malaman kung ano. Meron kaya itong koneksyon sa mga pangyayari? May nagsabi na isa itong may huwagang lalaking babaylan na tinatawag na asog. Kung babae naman, tinatawag nilang balyana. Maaring napili tayong iligtas ng asog. Siguro nakita nito na may mabuti tayong kalooban at handang tumulong sa mga nangangailangan. Nagsilbing proteksyon itong mga nito para hindi tayo mapahamak sa kakahuyan. Gaya mo, bago ako napasakay, may nabangga akong lalaki. Malamang siya na yung sinasabing lalaking babaylan na nagligtas sa atin. Sino kaya ang babaeng maligno na yon? Maaari kaya isa itong makapangyarihang balyana ang nananahan sa kakahuyan. Mananatili pa rin ang sumpa ng balyana. Patuloy ang paghihinagpis at galit hanggat merong mga ganid, walang pakialam at mga makasarili na hindi handang tumulong. Maririnig at maririnig pa rin ang sanggol sa kakahuyan. Magandang araw po, Mr. M. Lagi po ako nakasubaybay sa channel mo. Lahat ng videos mo napalit ko na. Please hide my identity. This time,
Ako naman po ang mag-share ng experience ko. Tagaman na lang po ako sa pangalan Chai. Year 2002 po ito nangyari. Nung second year high school pa lang ako. Taga Cavite po ako. Ang aming lugar po ay likod ng eskwelahan. Nakahalera po ang mga bahay hanggang sa dulo ng street. Sa tapat nito ay isang hindi sementadong kalsada at ang katapat ay bakante pa at maluwag ang lugar. Tanging mga puno pa lamang po ang naroroon noon. Ang bahay po namin ay isang malaking ancestral house na pahaba. At nang mamatay ang aking lolo at lola, ay hinati ito sa gitna at ginawang dalawang bahay. Pero nasa isang bakuran pa rin. Pinagatian ito ng Tito Orly at Tita Irene ko noong panahon na iyon. At kina Tita Irene po ko nakatira. Siya ang nagpapaaral sa akin. Nagtatrabaho po sila ng asawa niya sa Maynila. Kaya araw-araw ay gabi na po sila nakakauwi. Sa kalawang bahagi po ang bahay namin. At sa kanan naman po ang bahay ni Tito Orly ko. Hiwalay na po siya sa una niyang asawa at may isang anak na. Nagbabakasyon na lang po kay Tito pag bakasyon. May bago na asawa kasi si Tito Orly ko, si Tita Ara, na mga panong iyon po ay nagbabakasyon niya po ang anak niya sa kanila na kaidaran ko rin. Sa tapat po ng bahay namin sa kabilang side na makitid na hindi sementadong kalsada ay may puno ng duhat. Wala pa pong pailaw ang street namin, kaya ang liwanag lay mula lang sa pailaw sa terrace ng mga bahay. Sa kaliwa po ng bahay namin ay ang garahe ng sasakyan niya na Tita Irene. Bukas po ang ilaw noon, kaya kita po ang puno ng duhat sa tapat. Sa pagitan ng alas 10:30 o alas 10:45 po ng gabi ng mga oras na iyon, kasama ko ang aking ate sa kwarto habang pinabantayan ng dalawa ko pang pinsan na edad 2 at 3 na natutulog na. Bigla pong tumahol ang aso namin at ang mga asong gala sa labas. Ganitong oras hanggang alas 11 po kasi dumarating ang sasakyan ni na tita. Kaya binuksan ko ang bintanang jealousy type at sumilip sa labas. Ganun na lamang ang gulat at takot ko, Mr. M, nang makita ko isang kakaibang nilalang sa puno ng duhat. Gulat na gulat din ang itsura niya dahil sa pagkakabukas ko ng bintana. Tanaw na tanaw ko siya na nakayakap pabaliktad sa katawan ng puno ng duhat. Nakaharap po siya sa akin, pero ang braso at mga binti niya ay patalikod na nakayakap sa puno. Maitim po ang katawan niyang hubad na napakakintab na parang malangis. Mahaba ang buhok hanggang balikat na napakagulo at sobrang pula ng mga mata nito. Nandisikin bigla na nakatingin sa akin. Sobrang takot na takot ako at nandamig ang buhok kong katawan hanggang ulo. Pakiramdam ko, tumaas lahat ng mga buhok ko kasabay ng pagtaas ng aking mga balahibo. Ganun pala yun. Pag ikaw ay nagugulat o natatakot, ay di ka na makakagalaw at makakapagsalita. Ultimo pagkurap ay di ko magawa. Nanatiling nakabuka ang bibig ko. Pakiramdam ko ay umurong ang aking dila. Nakahawak pa rin ako sa handle ng bintana. Napansin ng ate ko na kakaiba ang reaksyon ko sa pagkakatingin sa labas. Hoy, nangyari sa'yo? Nang di ako makasagot ay lumapit siya at sumilip na rin sa bintana. Ang tangi nakita niya ng oras na yun, ang pagtakbo ng nilalang na yun pakaliwa. Nagulat din siya dahil parang aso ang pagtakbo nito. Sabi niya, "Ano yun?"
Niyugyug niya ako para bumalik sa ulirat ko. Dali-dali niyang sinara ang bintana at tinila ako paupo sa kama. Ngatal na ngatal pa rin ako noon, Mr. M. Sobrang takot na takot ako at doon naglabasan ang pawis sa noo ko at buo kong katawan. Lamig na lamig ang mga kamay ko. May tao sa puno ng duwat Sabi ko. Oo nga, parang asong malaki. Yung nakita ko. Ang sabi ni ate. Maitim nakaubad, nakiyakap siya sa puno. Pero patalikod. Aswang yung nakita ko nakakatakot. Paiyak na ako noon sa takot. Takot na takot kami ng ate ko dahil ayaw tumigil ng pagkahol ng mga aso. Narinig na lang namin na may sumigaw na babae sa labas. Pero di namin magawang buksan ang bintana ulit. Mga 5 minuto makalipas ay may kumatok sa bintana. Boses iyon ng tita ko. Jeng, Jai, buksan mo bintana. Ang tawag niya sa amin. Sina tita na yan? Ang nasabi ni ate na bubuksan na dapat ang bintana. Pero sabi ko, wag, kung sino tita yan, bakit wala ang sasakyan? Nanlaki ang mata namin ni ate. Kinaya ng kung ano man yun, ang boses ni Tita Irene. Kuwang-kuwa niya. Takot na takot kami at sabay nagdasal. Maya-maya pa ay may kumakatok sa pinto sa likod ng bahay at napakalakas nito. Si Tito Orleon mula sa kabilang bahay. Walang humpay ang katok niya at galit na. Jeng, Jai, ano ba? Buksan niyo na itong pinto. Ano ba nangyayari sa inyo dyan? Ayaw pa sana namin buksan ang pinto dahil inisip namin na baka hindi si Tito yun. Pero dahil walang humpay at galit na si Tito, kumuha kami ni ate ng bawang at garapon ng asin. Sabay namin binuksan ang pinto at napaiyak na talaga ako. Pagbukas ng pinto, nandoon si Tito. May dalang shotgun at galit na galit, lalo na nang makita kami na hawak ang bawang at garapon ng asin. Ano yan? Bakit hawak niyo yan? Sabi ko. Tito, may aswang po. At napaiyak na ako ng tuluyan na makasiguro kami ni ate na si Tito talaga yun. Tigilan niyo nga ang kalokohan niyo. Yan napapala niyo, gabing-gabi na, gising pa kayo. Galit na sabi ni Tito Orly habang hawak pa rin ang baril. Pawis na siya at galit na talaga. Totoo po tito, nakita po namin sa puno tapos po tumakbo. Galit na galit din yung mga aso. Sabi namin ni ate. Tumigil na nga kayo at sara niyo ang pinto. Pagkasabi nun ay mangiyak-ngiyak kami ni ate. Nakakita na nga ng aswang. Napagalitan pa kami. Umikot si Tito sa harap ng bahay, sa harap ng garahe at sa tapat ng puno ng duwat. Sumigaw siya, sinilip namin siya sa bintana at dinig namin ang pagsigaw niya at nagkasa ng baril. Nagmumura siyang tinawag ang nilalang at galit na galit. Lumabas ka dyan kung sino ka man at harapin mo ko. Kung sino ka man buwisit ka. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Tito Orly sa bahay nila nang tawagin siya ni Tita Ara at ng pinsan ko. Maya-maya pa ay dumating na sina Tita Irene galing sa trabaho. Nagkakahulan na naman ang mga aso. Binuksan nila ang gate at pinark ang sasakyan. Hindi pa din namin magawang buksan ang bintana ni ate. Lumabas ulit si Tito Orly sa kanila at pumunta sa bahay namin. Nag-uusap sila ni Tita Irene. Nang umalis na si Tito ay pumasok na si Tita Irene sa kwarto at kinausap kami ni ate. Nagising na rin ang mga bata dahil sa ingay ng mga aso. Ano ba nakita niyo? Kalmadong tanong ni Tita Irene sa amin. Kinuwento namin ni ate ang nangyari. Hindi nagulat si tita at asawa niya noon.
Pero ang sinabi niya ay, Kalokohan. Baka namamalikmata lang kayo. Antok lang yan. Matulog na kayo. Pero tita, totoo po nakita ko. Nakita din ni ate nung tumakbo. Sinong tao naman po ang tatakbo na kagaya ng takbo ng aso? ang sabi ko. Sabi ko matulog na kayo. At tigilan na yung pocketbook na yan. Sabi ng tita ko, wala kami nagawa ni ate kung hindi lumipas sa kabilang kwarto at matulog na. Dapat ay lilipat kami sa kabilang bahay para samahan namin ang pinsan ko sa pagdulog. Pero dahil sa takot ay di na kami lumabas. Kinabukasan wala nang pasok sina Tita Irene noon at nakita namin na nag-uusap sila ni Tito Orly at Tita Ara. At nang isa ko pang tiyahin na nakatira mga 2 bahay ang agwat mula sa amin. Pati pala si Tita Ara na asawa ni Tito Orly ay nakita ang aswang sa bubong ng kapitbahay namin na taga-kabilang bakod lang. Lumabas pala kasi si Tita Ara noon para sabihan kami ni ate na sa kanila matulog. Nang makita daw siya nito ay humuni daw ng matinis ang nilalang sa kanya. At nakakmang kakalmot at bababain siya na makita siya nito. Kaya napasigaw siya na napakalakas. Kaya pala lumabas si Tito Orly noon. Siya pala yung sumigaw na narinig namin ni ate nung gabing iyon. Kumaripas daw siya pabalik ng bahay nila at umiiyak na nagsumbong kay Tito Orly. Kaya lumabas ito hawak ang baril. Doon niya kami narinig ni ate kaya kinatok niya kami. At nang makita niya daw na takot kaming hawak ang bawang at asin, ay napagtanto niyang nakita din namin ang aswang. At ang Tita Irene ko naman dumating nung gabi nang bumaba daw siya ng kotse para buksan ng gate ay may isang napakalaking aso at kasing katawan ng isang baboy na di niya mawari kung ano-anong biglang dumaan sa paa niya. Nagulat daw siya at napasigaw. Mabilis niya binuksan ang gate at ginarahin nila ang sasakyan. Ilang araw pa ang nakalipas ay naging usap-usapan ng mga marites sa aming lugar na may aswang na pagala-gala. Pinagchismisan din ng mga ito na baka ito ay ang border ng aming mismong kapitbahay na sina Kuya Eddie at Ate Gloria. Ang bahay kung saan nakita ni Tita Ara ang aswang sa bubong. Subalit walang maglakas ng loob para sabihin ito sa may-ari ng bahay dahil baka pagmulan ito ng away. At isa pa, wala namang pruweba na maipapakita. Isang gabi, inabangan ni Kuya Eddie ang pagpapakita ng aswang sa kanilang tapat. Nang makita niya ito, ay nagabulan sila sa tapat ng kanilang bakuran. At ang sabi ay natamaan niya ito ng itak bago nakatakas. Kinabukasan ding iyon ay nagpaalam daw ang kanilang border na alis na. Dala ang kaunting gamit nito ay uuwi na daw sa probinsya at ang idinilan niya ay may emergency daw. Napansin daw ni na Kuya Eddie na parang paika-ika itong maglakad na parang may iniinda sa kanyang binti. Nakapantalon daw ito kaya di niya makita. Tinanong niya kung bakit siya paika-ika at ang sabi daw nito ay napilayan lang siya. Alam na daw nila Kuya Eddie noon at nasigurong iyon ang aswang na ilang linggo na nag-aasik ng lagim sa aming lugar. May usap-usapan din ang anak nilang dalaga ay lihim na nagbubuntis. Ang chismis ay nagpalaglag ito. Kaya di na nakumpirmang buntis nga. Pero ang inisip namin ay baka nakunan ito. At siya nga ang inaaswang mismo ng border nila sa bubong ng kanilang sariling bahay. Makalipas po ang 20 taon, ang puno ng duwat ay pinutol na. Dito po kami mismo nagtayo ng sariling bahay ng aking napangasawa sa lupang kinatitirikan noon ng duwat na iyon. Ang mga kahalera po namin ay nagtayo na rin ng mga kabahayan. Naikwento ko na po ang istoryang ito sa aking asawa na gaya ko na noong una
ay hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan hanggat di niya mismo na-experience. 20 taon na ang nakakalipas pero hindi ko makakalimutan ang experience ko ngayon. Sariwang-sariwa pa sa isip ko ang isura niyang nanlalaki ang mata sa akin, na ilang gabi kong napapanaginipan na parang gustong-gusto niya akong balikan dahil nga nakita ko siya noon. Salamat po Mr. M sa oras mo upang basahin ang aking kwento. Sana po ay mai-feature nyo ang aking kwento sa iyong channel. Ako po ay matagal niyong taga-subaybay, 10 ng aking buong pamilya. Magandang araw po sa lahat at more power po sa iyong YouTube channel. Hello po, Mr. M. May gusto po sana akong kwento sa inyo na nangyari sa amin ng kapatid ko na si Clyde at pinsan ko na si Nori. Ang kwentong ito ay nangyari 3 taon na nakakaraan. Ang pangalan ko ay Sanya. At isa ako sa mga tagahanga ng iyong mga animation. 18 taong gulang na ang aking kapatid na si Clyde. At ako ay 15 taong gulang naman. Ang aking pinsan na si Nori ay 17 noong panahong iyon. Ako, ang aking kapatid na lalaki at ang aking pinsan ay minsan pumunta sa kabukiran kasama ang aming mga magulang at pamilya. Mahilig din kaming lumangoy sa ilog o pumunta sa kagubatan sa hating gabi. Palagi kaming binabalaan ng aming mga lolo't lola tungkol sa pagligo namin sa ilog tuwing hating gabi. Ngunit naisip namin na ang mga babalang ito ay isang gawa-gawa lamang o biro upang takutin kami. Kinabukasan, niyaya kami ng pinsan namin na si Nori na mag-swimming sa ilog. 5:00 na noon, ako at ng kuya ko sumang-ayon. Kasi wala naman kaming ibang gagawin sa probinsya namin. Habang lumalangoy kami sa ilog, may nasulyapan akong isang tao. Isang batang babae. Pinapanood niya kami habang nakatayo ito sa tulay. Nakatitig lang ito sa amin na parang galit ang paningin nito. At habang lumalangoy ang kapatid at pinsan ko, sinabi ko sa kanila, Ate, kuya, uwi na po tayo. Tapos, tinanong nila ako kung bakit parang sobrang natatakot ako. Tinuro ko yung tulay, pero nung tumingin sila, wala daw yung bata. Tumingin ulit ako sa tulay, pero wala na nga yung bata na parang naglahong dila sa hangin. Kinabukasan, pagkagising ko, walang tao sa bahay. Lumabas ako at nakita ko lahat ng kamag-anak, kapatid at pinsan ko na nag-uusap sila ng mga taga-barangay. Tinapi ko lang balikat ng lolo ko at tinanong kung ano ang nangyari. Pagkatapos, nabigla ako sa mga sinabi nito na nagdulot ng panlalamig at panginginig sa aking gulugod. Natagpuan nila ang bangkay ng isang baka sa ilog na lumulutang. Nangyari ito kahapon lang, mga bandang 5:00 raw. Napatingin ako kay kuya at sa pinsan ko. Nagkatitigan kami. Sinabi namin sa aming lolo na umalis kami ng bahay ng 5:00 at lumangoy kami sa ilog. Tumingin siya sa amin at tinanong kung ano ang sumunod na nangyari. Sinabi ko sa kanya na may nakita akong bata nakatayo lang sa ilog na nakatingin sa amin. Pero nung sinabi ko sa
kapatid at sa pinsan ko na wala na ito. Wala na yung bata. Natakot at nanginginig kong sabi kay lolo. Ang sabi sa amin ng lolo ko, sa susunod ay mag-iingat na lang dahil sa kanayunan ay puno ng aswang. Habang naglalakad kami, bandang hapon, papunta sa Kakoyan, tumigil ang pinsan ko at sinabi niya na, Sanya, pakiramdam ko may masamang mangyayari dito sa Kakoyan. Napatingin ang kapatid ko sa kanya at akala namin nagbibiro lang ito. Habang naglalakad kami, nakarinig kami ng hagikik ng isang bata sa gilid ng puno. Hindi kami tumigil sa paglalakad. Nang lumingon ang pinsan ko sa likod, nakita nito na may sumusunod sa amin. Sinabihan ko siyang kumalma ka lang. Tumahimik naman siya. At mga ilang saglit pa, napadaan kami sa isang lumang bahay. Nakakita kami ng batang umiiyak. Tinapitan namin ito at tinanong kung okay lang siya. Pero umiiyak pa rin siya at walang sinasabi. Napatingin sa amin ng kapatid ko at naramdaman niyang parang may mali sa bata. Hinila kaming dalawa ni kuya at nalakad ulit kami at iniwan yung bata sa lumang bahay. Kuya, ba't tayo tumatakbo? Pero si kuya, tumatakbo, nahila-hila kaming dalawa at hindi nagsasalita hanggang sa napadpad na kami sa main road kung saan maraming tao ang nagbebenta ng kanilang mga kalakal at mga pagkain. Muling lumingon si kuya kung saan kami dumaan at parang may iniisip. Huminga ito na maluwag at sinabi niya na pag-usapan na lang namin mamaya sa bahay. Kuya, ano na ba nangyayari? Ba't ba tayo nagtatakbo kanina? Nori, may nakita akong bagay na katabi ng bata. Isang kalansay na may dugo, mga buto at mga bungo ang nakita ko sa kaliwang parte sa kanyang harapan. Namutla kami ni Ate Nori sa mga nasabi ni Kuya Clyde. Mangitim-ngitim yung bata at tila namumula ang kanyang mga mata. May dugong pumapatak sa kanyang mga kamay. Sana nga'y kamay pa nga. Pero may isang bagay na nakapagtaka. Bakit niya nakatingin sa'yo ang bata noong naliligo tayo sa ilog, Nori? Natakot si Ate Nori sa sinabi ni Kuya. Naimatay ito sa takot. Iniga ni Kuya si Ate sa kama at habang ginagawa niya iyon ay napauwi na maaga si Lolo. Habang nagsasayang na si Kuya sa kusina ay kwento ko kay Lolo ang pangyayari hanggang sa mga nasabi ni Kuya. Naku mga apo, ganun niya sinabi ko sa inyo nung una pa na huwag kayong lalabas tuwing gabi na. Pero bakit nga Lo? Kasi ganito yun, may isang pamilya ang lumipat sa bahay malapit sa kagubatan. Isang gabi, may inataking buntis ng babae doon malapit sa kanilang bahay at tila duguan nito. Kinaumagahan ay nakita ng kanyang asawa na tila nagwawala at balisa ito sa di malamang dahilan. Sunod-sunod na ang mamamatay at napagtanto ko at ng iba pa na mga aswang ang pamilyang lumipat dito. Kaya isang hating gabi ay sinugod nila at sinunog ang bahay. Naghihihawan sa sakit ang pamilyang nasa loob ng bahay hanggang sa tumigil na ito. Tanging langit-ngit na lang ng bahay na nasusunog ang maririnig. Walang ingay o sigaw man lamang.
Kaya nagkasiyahan ang mga tao sa tuwa dahil nalupi nila ang mga aswang hanggang sa umalis na ang lahat. Subalit nang papalis na ako, may narinig akong yabag sa mga tuyong dahon sa gilid ng puno. Nasulyapan ko itong gumalaw. Isang batang babae ang aking nakita na sumisilip sa gilid ng puno. Nang lapitan ko ito, bigla na lang itong naglaho, parang bula. Kasi nga, baka naligaw ito. Pero may mga palaisipang hindi ko mawari na gumugulo sa aking isipan. Nailahad niya ni Lolo ito sa akin. Inisip niya na baka ang nakita nito ay ang anak ng pamilyang nasunog sa bahay. At napagtanto nito na baka ito rin ang batang aswang na nakita namin. Pero nakapagtaka na bakit hindi ito tumanda o iba ang nakita namin sa nakita ni Lolo.